Rado Diastar, oval po ang kanyang hugis kasi ang mga Rado Diastar marami pong hugis, may bilog, may oval, may kwadrado. Lamang ang may alam. Magandang panahon po ulit sa inyo, mga kaibigan ko dito po sa ating channel, More Than Treasures. So, maraming pong salamat sa inyong pagsuporta palagi dito sa ating channel. Shoutout po sa inyong lahat. Sa video po natin ito ay tatalakayin po natin ang tungkol sa Radong Diastar. Sapagkat may nagtanong po sa atin, Idol, sabi niya, paano po ba buksan ang Radong Diastar sapagkat ako'y nagsisimula pa lamang sa paggagawa ng relo. So, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na ang rado po ay may dalawang klase ng takip. Una, yung ginagamitan po ng plies. Ganito po yun. May patamaan po ng plies yan. Iniikot po yan pakaliwa para lumuwag. At pangalawa, yun naman pong wala po siyang patamaan ng plies. So, ibig sabihin, sinusungkit lamang po ito. Ito po yan. Sinusungkit po ng manipis na kutsilyo o mas maganda ay ang screw na flat. Ano po? Ngunit bago po yan, bago ko po ituro sa inyo ang pagbukas ng mga rado, ay ituturo ko na po sa inyo ang mga bahagi ng rado na relo sapagkat ako po ay mayroong hawak ngayon na Rado Diastar. Ito po yan, Rado Diastar. Pag sinabing Rado Diastar, oval po ang kanyang hugis kasi ang mga Rado Diastar marami pong hugis, may bilog, may oval, may kwadrado. Ano po? So itong hawak ko ay Rado Diastar at ito po ang pinakang popular halos sa mga rado. Ano po? Ang hugis itlog kung tawagin. So ang bahagi po ng radong ito pong salamin, pansinin niyo po, napakaputi po niyan, ay sapphire. Sapphire, crystal sapphire. Tingnan niyo po, napakaputi. At kung papansinin niyo po, sa tagal ng panahon na, matagal na po ito sa may-ari, ay wala pa pong gasgas kahit konti ang salamin. Wala pong kagas-gas-gas-gas. Kasi ang salamin po niyan ay sapphire. Pag sinabing sapphire, iyan po yung napakadulas. Kaya kahit ikaw ay mapakuskus sa semento, yung relo mo, hindi po yan nagagasgasan basta dahil nga po sapphire. At kaya po naman maputi ay crystal po yan. So ngayon, scratch proof po ang iyong salamin. Pati po yung kanyang bezel. Pag sinabing bezel, yan housing. Ito po. Scratch proof din po yan. Hindi po yan nagagasgasan sapagkat ito po ay tungsten. Napakatigas na bakal, ngunit malutong. Okay po? Tungsten po. Yan. Kaya kung papansinin mo, kahit matagal na po itong rado, kala mo bago lang po ang itsura niya kasi hindi nga siya basta-basta nagagasgasan. Maliban sa bracelet, ito lamang pong bracelet ang stainless dyan. At inisprayan or binalutan ng gold, ginawang gold plated. So malinaw po sa inyo ha. Kaya po ang rado ay hindi nagagasgasan, sapphire at crystal. Kaya napakaputi. Pati po ang kanyang housing or bezel ay hindi rin po nagagasgasan sapagkat tungsten, malutong at madulas. Okay? So ito naman po yung takip ng Rado Diastar na hugis itlog. Ito po. So kapag bubuksan mo po yan, kailangan gagamitan niyo po ng manipis na kutsilyo or much better po yung screw flat na manipis. Tignan niyo po kung paano ko binuksan ang rado na ito kasi ito po ay sold na po ito, sold out dahil binili na po ito ng buyer ko. So pakiusap ko lang sa kanya, bukas ko na sa kanya padadala sa LBC, taga-Pampanga po nakabili dahil ibablog ko po muna ngayon. Ngunit pinadala niya na po sa akin sa Gcash ko ang bayad. At ang sabi niya sa akin, buksan ko daw para makita niya ang makina, kaya binuksan ko po at binidyohan. Tingnan niyo po ang paraan kung paano ko buksan.
Ito po yan. So, ang gagawin niyo po, hindi po basta-basta susungkitin yan. Kailangan po ay napakaingat mong susungkitin. Dahil kapag yan ay napalakas po ang iyong pagsundot ng screw, pwede po yung lumusot hanggang loob. Matuklap agad yung takip at lumusot hanggang loob kapag purasado. Matutusok mo po yung makina, masisira ang iyong relo na rado. Kaya ang pinakang tamang proseso na pagbubukas po niyan is dahan-dahan mong kakapain yung gilid. Yan. Yung takip na yan, yung gilid niyan, iaangat mo dahan-dahan hanggang sa magkasiwang at tsaka mo bubuklatin. Kasi nung ako po ay baguhan pa lang sa pagrelo, basta ko yung binuksan na purasado, lumusot, butas, sira pati makina. Ano po? Kaya doon po sa mga baguhan, dahan-dahan niyo pong susungkitin niyang pataas. Okay? At ang pagbabalik po ng takip niyan, kailangan po ay napaka-ingat din. At may sikreto po yan. Yung takip na yan, may gasket po yun na makapal na goma sa loob. Huwag niyo pong tatanggalin ang gasket niyan. Ano po? Kasi nung una pa lang akong gumagawa ng rado, tinanggal ko po yung gasket. Tapos sinalpa ko sa housing. Bago ko nilagay yung takip, hindi po nagkaigi, nasisira. Ang gagawin mo yan, pinakang technique niyan, kung natanggal man yung gasket, ilalagay mo muna siya sa takip. Isasalpak mo sa takip. So, pit. At saka mo po dandahang tutuunan. So, left and right ng iyong kamay, tutuunan niyo po yan ang iyong takip para po masaraduhan. Yung pangalawa naman po rado, ito. May plies ka po dyan na gagamitin. Left and right lang po. Left, pabukas. Right po ay pasara. So, nawa po sa atin pong video ay may natutunan po kayo. So, ang makina po ng original na rado ay ganyan. Ano mang kulay, basta may tatak na ganyan, original po yan. Sa nag-request po nito, marami pong salamat. At sa bumili po nito, makabebe Pampanga pa po siya, ay shout out sa iyo, boss. Maraming salamat dahil pinagbigyan mo ako na i-vlog ko muna ang aking relo. So marami na po akong na-sold out ng items po dito sa ating YouTube channel. Hindi ko lamang po pinapakita sa inyo ang kanilang mga identification, mukha, para na din po lamang sa safety ng bawat isa sa atin. Kasi katulad nito, lalaki nagbenta sa akin, asawa niya ang may-ari. Kung hindi pala alam ng asawa niya, magkakagulo silang dalawa. Ano po? Ngunit wala po itong sabit. Hindi ko po ito ipapakita sa publiko kung ito po ay may problema or may sabit. Kilala ko po ang may-ari nito. Malinis po ito. Kaya marami pong salamat sa mga datihan na. God bless po sa inyo. Maraming salamat. Sa baguhan pa lamang, pakisubscribe, like and share po ang ating video. Nawa po ay may natutunan kayo. See you on my next video. At sa susunod ko po namang video, ito po ang ating tatalakayin. Sa susunod na video, tatalakayin natin ay ang 1,000 yen. Lamang ang may alam.